Pasig to Lubao, Batangas kasama itong si Jetlogs. Yung Mio Sporty natin na stock na kinonvert sa Mio 1. 314 kilometers, bali ka na. Magkano naman kaya nga abuti ng gas ngayon? Kahit anong aberya pa yung masasalubong natin sa daan. Hindi tayo papatina para lang mapuntahan yung ganda ng lugar na to. Na literal na naglublob lang sa malinaw na dagat. Kape, saka naman bumiyahe ulit, pabalik. According nga kay Google Maps, mahigit 4 na oras ang magiging biyahe natin. 157 kilometers papunta doon. Sama itong si Jetlogs, na-stock pa yung makina. Tingin ko naman medyo makakabawas tayo sa gas ngayon. So, itong bagong labas ni Imprint Customs na t-shirt. Talaga naman napaka-komportable kapag babiyahe tayo. Partneran na rin natin ang AVL na collar jacket. Nakakalaing mong mainit sa biyahe pero napakalamig sa loob. At i-share ko na rin sa inyo kung saan tayo dumaan sa magiging biyahe natin ngayong araw na to. Pasado alas 7 na rin na umalis tayo ng bahay dahil medyo tinanghali na tayo ng gising. Dahil pa-south nga tayo, dito na tayo sa C6 dumaan. Labas naman yan doon sa may East Service Road. Sa mga oras nga na to ay wala pang traffic. Hanggang marating natin yung unang bayan ng Laguna, ang San Pedro. Saka naman natin tatagusin yung bayan ng Binyan. Sunod na bubungad ay ang bayan ng Santa Rosa. Dire-diretso lang ang biyahe natin hanggang marating natin yung SM Calamba. Pagdating natin ng SM Calamba, kakanan lang tayo tapos dire-diretso ng biyahe natin hanggang marating natin yung Arco ng Batangas. Unang bayan na tatagusin natin dito ay ang Santo Tomas, Batangas. Hanggang sa madaanan natin yung Arco ng Tanawan, Batangas. Kung saan naman sinusundan lang natin si Google Maps para makaiwas sa traffic at mahabang oras. Dito na tayo pinadaan sa Bypass Road. Manila Tas Bypass Road. Tagos naman natin dito sa may Ayala Highway sa may Lipa. Madadaanan naman natin yung Jet Hotel, katabi naman yan ng Robinson Lipa. Kakaliwalan tayo dito sa may intersection at dito tayo pinapadaan ni Google Maps. Marada Avenue, tapos kakanan naman tayo dito sa may Altamirano. Para siguro makaiwas sa traffic, dito na tayo pinadaan. At okay naman sa akin yun dahil para tayong nasa Bali, Indonesia dito. Hindi na tayo magbabayan-bayan dahil bara-barangay na yung dadaanan natin. 2 oras na rin tayong bumabiyahe at dito na rin tayo mag-i-stop over muna. Mag-uunat-unat habang humihigop ng mainit na kape na dala natin. Ito nga, chinek na rin natin yung lagay ni Jetlogs at medyo nakakaramdam na ako ng kakaiba sa kanya. Full tank tayo nang umalis sa Pasig at nasa kalahati pa lang nung makarating tayo dito sa Lipa. Dito na nga rin nagsimula yung pagluloko ng wirings ni Jetlogs. Pero nung kinickstart ko, umandar naman siya kaya tinuloy ko yung biyahe. Nung makatagos tayo ng Lipa, Batangas, ang susunod naman ay yung San Jose Ibaan Road. Medyo malayo-layo pa nga magiging biyahe natin dito at naghahanap na rin tayo ng motor shop. May mga magagandang daan nga dito, lalong-lalo na sa Ibaan. Ito nga pala yung Taysan Ibaan Road. Malaki-laki rin pala yung bayan ng Ibaan dahil medyo tumagal tayo dito. Nung makatagos tayo dito, papasukin naman natin yung Taysan Road. Dito na rin tayo siguro unang magpapagas dito kay Jetlogs. Sa tingin ko naman talagang tipid itong stock na Mio. Alamin na rin natin kung ilang litro nga ba yung nakonsumo natin sa biyahe natin na yun. Sa gas factory, almost 98 pesos na rin yung per liter nila ng 95. 300 pesos at mahigit 3 liters na nakonsumo natin para mapuno itong si Jetlogs. Hindi na masama para sa malayong biyahe na yun mga kalogs. Hindi pa man ako nakakalayo after natin magpagas, nagloko naman yung gauge ni Jetlogs. Tumigil lang ako sa gilid sandali para naman i-check ito. Positive nga dahil pumutok yung fuse niya, mabuti na lang meron tayong dalang extra. Ayun lang nung sinalpak natin yung extra natin na fuse, sira naman din pala. Wala tayong no choice kung hindi ituloy yung biyahe natin. Dahil mahigit 1 oras pa yung magiging biyahe natin bago tayo makarating sa pupuntahan natin. Nung makatagos tayo ng Taysan Road, kakaliwa naman tayo dito. Ito nga pala yung Taysan Lobo Road. Saan isa rin pala ito sa mga magagandang daan dito na nadaanan natin. Diretso nga lang ang biyahe niyan hanggang marating natin itong I Love Bacau. Iba naman yung saya nung marating natin yung welcome sign ng Lobo, Batangas. Gamit itong si Jetlogs, nakagawa naman tayo ng panibagong kwento. Panibagong memories na hindi naman tayo gumastos ng ganong kalaki. Kahit anong aberya o problema yung masasalubong natin ay hindi tayo mapipigilan. Lalo lang nagising yung diwa natin nung marating natin yung daan na to. At literal na mapapapiga ka dahil napakaganda ng daan. Iwala tayo sa gulong natin ng Corsa R26 na platinum na matagal na rin natin ginagamit. Basta nasa tamang PSI, hindi tayo idudulas. 10 kilometers na lang bago tayo makarating sa pupuntahan natin at nakakita naman tayo dito na isang motor shop. Ipapaayos na rin natin at baka mamaya gabihin tayo, hindi na natin mapagawa. Malapit na ako, mga 9 kilometers na lang. Napadaan ako dito sa isang shop. Mamaya pag-uwi natin madali kaya pinacheck ko na rin. At habang pinapagawa natin itong si Jetlogs, kumain na rin tayo dito sa may katabing shop nila. Dahil medyo nakakaramdam na rin tayo ng gutom, isasabay na rin natin yung pag-charge ng mga gadgets natin. Sa 15 minutes na lang, mararating na rin natin yung pupuntahan natin. Pasado alas 3 na rin ng hapon nung matapos si Jetlogs. Wala na tayong sinayang na sandali hanggang marating natin yung Barangay Malibrigo. Na literal na pagpasok mo sa barangay nila, ramdam mo na kakaibang aura na para bang tinatawag ka na ng dagat. Isa to sa mga dapat mong puntahan. Napakarami ko rin palang nakita mga Mio dito, mga kalogs. Pagka-park natin dito kay Jetlogs, dumiretso kaagad tayo sa tabing dagat para naman tignan yung ganda neto. Dito nga pala yan sa may Punta Malibrigo Beach Resort. Nagbayad lang ako ng 150 pesos dahil undecided pa ako kung dito tayo mag-i-stay ng gabi. Dahil ang plano naman talaga ay lumublob lang sa dagat, tapos magkape, tapos sisibat na tayo. At sa mga oras na to, nag-aantay din ako ng chat ni Mami ay kung magpapasundo nga ba siya sa San Pedro. Pero dahil dito na tayo sa napakagandang dagat at napakalinaw na tubig, hindi naman po pwedeng hindi tayo lulublob para mahimasmasan sa maging biyahe natin. Hindirik ang araw, baliwala dahil napakalamig ng tubig. Saka ito sa mga babalikan natin mga kalogs at dito tayo mag-i-stay ng overnight. Sa ngayon mga kalogs, tamang lublob lang muna tayo
dahil maya-maya uuwi na rin tayo. Mag-aalas 5 na rin nang umalis tayo ng Lobo, Batangas. Makarating tayo ng Pasig ay mag-aalas 10 na rin ng gabi. At yung konsumo ng gas ni Jetlogs, i-update ko kayo sa susunod na video natin. Always share the good vibes. Tandaan, hindi habang buhay. Ganito tayo. Love ya!